Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Tayo po manalangin na mahal. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong matamis at manal na presensya, sa pagkilos sa kalagitnaan, sa paglagis sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adult Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists. Sa pagbibigay, salamat po sa mga matatapat. Sa parang salita, malapin Isus, ikaw magpala sa ganakil ang mga gawa. Masalamat ko sa inyo, sunong dalangin na may gagalang mga pastor. Bless thy children once again, O Lord, through your word. Aking sinasaway lahat gawa ng kaaway. I binding of Satan in the name of Jesus. Timos sa milipan doubts, opposing spirit. I command you in Jesus' name. Cast out right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. We give the highest praise, glory, honor to our loving Savior, our Lord Jesus Christ. We give double honor and to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved pastor, evangelist, Hilde Estrada Almeida, and beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Greetings to the beloved Almeida children, beloved preachers, workers, beloved brethren, sa ating mga visitors, at mga webcast viewers, at nilabati ko rin po, beloved in-laws, ating beloved Minister Pogs, beloved Mama Esther and company, God bless you po. At sa inyong lahat, minamahal, magandang hapon. Puri natin malapit. Rapturing faith. Ito ang ating topic sa araw nito. Rapturing faith. Mahalaga po yan. Meron tayong rapturing faith kasi nga we are already in the last hour. Hindi na lang last days o end times. Hindi na po 'yon. Last hour. Ang sinasabi ng Biblia na kung nakikita na natin naglipa na yung mga antikristo, yan na yung last hour. Huling oras na ng mundo. Minamahal, huling oras na sa pagbabalik ng ating mahal na Jesus. Nandiyan naman, hindi natatago sa atin, hindi nalilihim. Hayagan na po sila nagpapakilala kung sino sila. Mga elite people, the Antichrist. Nandiyan na po sila. Kinokontrol na po nila lahat ng bagay sa mundo. Minamahal. Kaya nga, rapturing faith. Kailangan natin yan because the rapture will take place at any moment now. Minamahal. Kaya nga sa Biblia, mayroong tinatawag na marami mga covenant sa Bible. Yung mga kasunduan ng Diyos sa tao. Una, yung Mosaic Covenant. Our God covenanted with Moses. Then, Noahic Covenant. Abrahamic Covenant. Davidic Covenant. Meron sa mga kasunduan kay Moses, kay Noah, kay Abraham, kay David. Pero makikita natin yung kanyang mga covenant na yan sa tao, isa lang ang pinaka-common denominator. Mayroon silang mga perfect heart. Yung mga tao na kanyang binigyan ng kasunduan,
Meron siyang pangako sa kanila. God has covenanted with them. Isa lang makikita mo sa kanila mga puso, yung mga tao na yan. Meron silang dalisay na puso. First English, perfect heart. Sana meron din tayong ganyan. Palapakan natin, malapakan ako. Amen? Dapat meron tayong perfect heart. Sabi ng Biblia, a perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, will be presented to the Lord, will be raptured. Yun ang meaning. Dadagitin. Yung iglesia na walang dungis, walang kulubot. Magiging kasama lamang tayo sa iglesia na dalisay o walang dungis if we have a perfect heart. O, mahalapin na talaga. Dito palagi nakatingin sa puso natin. Mahalaga sa Kanya yung heart natin. Yung kasunduan niya sa mga tao na binanggit natin kay Moses, kay Noah, kay Abraham, kay David. Bakit kaya hindi sinama si King Solomon? Di ba? Anak ni David. Si Haring Solomon ay naging malapit din sa Diyos. Bakit di kaya sinama? Sa una kasi si King Solomon, meron siyang perfect heart, meron siyang dalisay na puso. Pero nung kalauna na, humiwalay lang kayang puso sa malapelo. Solomon worshiped the gods of his wives. Sumambasa sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa. Kaya nagalit ang Diyos sa kanya. Sabi nga ng Biblia, his heart was not perfect anymore as of his father David. Hindi katulad ng ama niyang si David na dalisay ang puso hanggang sa siya'y tumanda. Kaya, tingnan natin si Moses muna. Makikita natin na siya'y may dalisay na puso. Pakibasa dito sa the book of Hebrews chapter 11 verse 24 and 25. Hebreo 11, 24, 25. Sa pananampalataya, na lumaki na si Moises ay tumangging siya tawaging anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang siya'y talampasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng kisikupas na kalagayahan at pagkakasala. Amen. Sa pananampalataya, nung lumaki na si Moises ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon. Moses refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Tumanggi. Hindi basta-basta na sacrifice yung ginawa ni Moses. Amen? Siya ay magiging hari ng Egypt. Karangalan, kayamanan, katanyagan ay naghihintay kay Moses. Ngunit si Moses ay tumanggi. Palakpakan natin mga Panginoon. Tumanggi. Yan po yung katangian ng taong may dalisay na puso. Kaya niya tumanggi. Kahit na anong karangyaan yan. Kaya niya tanggihan. Alang-alang sa pagsunod sa banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yung puso niya ay fixed, nakapokus talaga sa ating mahal na Panginoon. Kaya, mahalaga po yung mayroong tayong perfect heart. May dalisay na puso. Bago natin tuloy yan, dito sa unang hari 15, 14, ang sabi dyan, sige, pakibasa mo na. Unang Hari,
15, talatang 14. Ngunit ang matataas na dako ay hindi inalis, gayon may ang puso ni Asa ay sakdal sa Panginoon sa lahat ng kanyang kaarawan. Ayan o. Si King Asa. King Asa, Haring Asa sa Israel. Marami dyan mga hari, di natin binabasa lahat. Mayroon mga dalisay na puso. King Josiah, King Hezekiah. Marami dyan. Sila po ay may perfect heart, may dalisay na puso. Kung titingnan mo ang kanilang buhay, ang kanilang kaharian na nasasakupan nila ang kaharian ay pinagpalang lubusan ng Diyos. Palapakan natin, Panginoon, amen? Hindi po sila naghangad ng kayamanan. Meron lamang silang dalisay na puso. Perfect. Pag sinabing perfect heart sa Biblia, walang iniisip, walang tinitibok kung ano lamang ang gusto ng mahal na Panginoon. Yan po ang tatawag na dalisay na puso. Perfect heart. Hindi po sila naghangad ng anuman, ngunit sila ay nag-prosper, pinagpala. Bakit? Ang Diyos ay nalugod sapagkat sila ay nagtitiwala. Nagtitiwala sila sa lahat ng bagay, hindi sila nag-alala. Meron silang dalisay na pananampalataya. Yan pala ang kinalulugdaan ng ating malapelo. Hindi sila naghangad, ngunit sila ay pinagpala. Palapakan natin malapelo, amen? Totoo ang banal na kasulatan. Hindi na mabago. Hanggang sa panahon natin, sabi ng mga Pinoon, ang nais mawalan, alang-alang sa akin, lalong magkakaroon. Ang nais magkaroon, ay mawawalan. Di ba? Instinct ng tao, gusto niya magkaroon. He always dreaming of acquiring something. Ngunit nakalimutan niya ang Diyos. Isinantabi ang kanyang puso. Maliit lang ang bahagi ng malapenoon. Pero yung buo ang puso, handang mawalan sa mundo, lalong nagkakaroon. Palapagan natin malapenoon, amen? Bakit? Sabi ng malapenoon, silver is mine, gold is mine. Ako ang may-ari ng lahat ng bagay. Magkaroon ka lang ng tunay na pagsunod sa Kanya. Minamahal, siya pong bahala sa iyo. Purihin ang ating malapenoon. Amen? Ayan o. Ngunit ang mataas na dako hindi inalis. Gayon may, ang puso ni Asa ay sakdal sa Panginoon sa lahat ng kanyang kaarawan. Sa lahat ng kaarawan, sa lahat ng panahon. Hindi na babago. Steadfast ang ating paglilingkod. Tuloy-tuloy, hindi na babago. Araw-araw, committed tayo sa pag-ibig, sa pagsunod sa kalooban ng ating malapeno. Dahil ang malapenoon, committed din sa atin. Iniwanan niya ang kanyang marangyang trono para lamang bumaba dito bilang tao. Para lamang tayo'y tubusin sa ating kasalanan. Yan ang pinakitang pag-ibig ng malapenoon. Hindi basta-bastang sakripisyo at hirap ang kanyang dinaanan bilang tao. Lahat ay ginawa, lahat ay malapenoon para sa atin. Ginawa niya lahat para tayo maligtas. Ginawa niya lahat para tayo pagpalain. Para tayo gumaling. Para ang ating pangalan isulat sa aklat ng buhay. Wala siyang iniwanan, ginawa lahat. Kaya dapat gawin din natin lahat para sa Kanya. Palapakan natin, malapenoon, amen? 1 John chapter 4, verse 19. Can you read? 1 Juan 4:19. Unang Juan, kapitulo po 4, ang talata po ay 19. Tayo'y magsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Tayo nagsisiibig sa Kanya
sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ang linaw laban ng nakasulatan na tayo ay tinubos na ng Diyos ang ating mahal na Jesus sa lahat ng sumpa. Tinubos tayo sa lahat ng sumpa. Wala na tayong sumpa. That is His covenant to the Christians today. God covenanted with Moses, Abraham, David. Nakipagkasundo siya kasi meron silang mga dalisay na puso. In our time, there is Jesus has a covenant with every one of us. Meron siyang covenant, meron siyang kasunduan sa atin. Di ba? Tinubos na tayo. We are redeemed from the curse of the law. Tayo tinubos sa lahat ng sumpa ng kautusan. When His blood was shed on the cross of Calvary, that is the covenant of our Lord Jesus Christ to us. Yan ang kanyang kasunduan sa atin. Yung kanyang dugo. Kaya buhos doon. Yan ang tumubo sa atin sa sumpa. Meaning, wala natin sa sumpa ngayon. Palapakan natin malapil. Wala tayo sa sumpa. We are no longer under the curse of the law. Paano yan mangyayari sa atin? Paano yung covenant na yan? Di ba sabi ng Panginoon, this is my covenant, the new covenant in my blood. The new covenant in my blood. Sa may aking dugo, mayroon akong kasunduan sa atin. Paano mayayari yung covenant? So, tingnan muna natin ano ang ginawa ng mga Pinoon bago tumagas yung kanyang dugo doon sa cross. Katakot-takot na kahirapan, di basta-basta sakripisyo, sugat, ilatigo, inalimura, kinoronahan ng tinek, pinatay sa krus ng Kalbaryo. Then, umagos sa kanyang banal na dugo. So, makikita natin, kung mayroon siyang covenant sa atin, at gusto natin yung covenant na yung mangyari sa atin, na mawala sa atin yung sumpa ng kautusan. So, ulitin na natin, ano ba yung sumpa ng kautusan? Kahirapan, kalungkutan, karamdaman, lahat yan. Mga negatibo sa buhay natin, ang tawag po dyan, sumpa sa kautusan. Poverty, sickness, marami yan. Pero dahil nga sa tayo tinubos, wala na tayo sumpa. Amen? So paano yan magiging effective sa ating mga buhay? Paano? Ang mga Pinoon, ginawa lahat para makipagkasundo sa atin. Dapat gawin din natin lahat para makipagkasundo sa Kanya. Palapakan natin malapin. Ganun lang kasimple. Para yung kasunduan na yan mag-materialize. Mawala tayo sa sumpa. Dapat sobrang tiyaga natin at sikap sa pagsunod sa Kanyang banal na kalooban. Sobrang tiyaga at sikap. Kailangan marating natin yung kapahingahan ng Diyos. Amen? Yung kapahingahan, kailangan marating natin. Panahon ng lumang tipan, during the creation. Diba? 6 days, God created the heavens and the earth in 6 days' time. 6 na araw, nilikha niya ang buong sanlibutan. And on the 7th day, God rested from all His works. Siya'y nagpahinga. Ang tawag doon, Sabbath. In our time,
dapat makapasok tayo sa kapahingahan ng ating Panginoon. Mangyayari lamang yan kung mayroon tayong dalisay na puso. Diba? Say, praise the Lord. Hindi naman nangyayari agad-agad yan. Kaya nga, minsan mahaba ang paglilingkod natin, mahabang proseso, pero dapat matutuhan natin ano talaga ang kalooban, pinaka-perfect na kalooban natin, mga Panginoon. Although hindi tayo perfect, ngunit, pag ang puso natin dalisay, laging gusto yung Kanya, mahal, ang tingin sa atin ng Diyos, perfect. Malapakan natin, mga Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya, ito nakita natin si Moses, may dalisay na puso, di ba? Balikan natin yun. Sa palampalataya, nung si Moses, nang lumaki, ay tumangging siya, tawaging anak na babae ni Paraon. Tumanggi. Maging anak ng prinsesa ng Egypt. Pag anak ka ng prinsesa, you will become an heir of the throne of the king of Egypt. Tagapagmana si Moses ng trono ng Egypt. Ngunit tumanggi siya. 25. Na pinili pa ang siya itang palasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Pinili niya magtiis, kaysa naman maginhawa, ngunit labag sa kalooban ng Diyos. Amen? Ganyan po ang may dalisay na puso. He's willing to suffer to follow the will of God. Kahit masakit, kaya niyang gawin. Kaya itong tanggihan ng lahat ng bagay. Kaligayahan, kayamanan, karangyaan, kaya niyang itanggihan. Huwag lamang niya malabag ang kalooban ng Panginoon. Yan po ang may dalisay na puso. Everyone say, praise the Lord. Ayan, si Moses, di ba? Na pinili pa siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo na nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Tinanggihan niya yung pagiging hari. Pag hari ka, lahat ng katanyagan, authority, kayamanan na sa iyo pag hari ka. Pero Moses rejected. He refused to become a king. Tumanggi. Bakit? Nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Hindi kalooban ng Diyos. Kasi labag sa kanyang kalooban. Mas pinili pa niya magtiis. Basta wag lamang makalabag sa kalooban ng Diyos sa langit. Ganyan ang may dalisay na puso. Kaya nga, rapturing faith, kailangan, yan po ang rapturing faith sa panahon natin. Yan po yung ira-rapture ng mga Kristiyano. May dalisay na puso, minamahal. Ayan, si David, mayroon din dalisay na puso. Iba din natin binasa. Katulad ni Abraham, may dalisay na puso. Nung sinabi ng mahal na Panginoon, ialay mo ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac doon sa bundok ng Moriah. Hindi nag-atubili si Abraham. Lumakad agad, madaling araw pa, para ialay ang kanyang anak. Ibig sabihin, ialay, kaniyang papatayin at susunugin. Yan ang pag-aalay nung araw. Kaysa isang anak, hindi isa tumanggi. Amen ba, na mahal? May dalisay na puso. Yan po yung rapturing faith in our time. Yan po yung dadagitin, kasama sa dadagitin, hindi dadaan sa libingan. Minamahal. Hindi dadaan. Walang pakialam. Ang pinapakialaman lamang, paano sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Fully surrendered to the will of God. Fully surrendered. Nakasuko.
Di bali masaktan, di bali mawalan. Basta wag lamang malabag ang kalooban natin, mga Panginoon. Yan po ang perfect heart. Pag mayroon ka niyan, hindi ka mawawalan, lalo kang i-bless ng ating mga Panginoon. Palakpakan natin, mga Panginoon. Very clear in the Word of God. Minsan nagkakamali tayo. We want to be self-centered. Gusto natin maging self-centered. Nag-alala tayo. Gusto natin mauna. Minamahal. Marami tayong pangarap sa mundo. Ngunit sinasantabi natin ang kalooban ng mga Panginoon. Hinuhuli natin. Kaya nakakaproblema tayo. Minamahal. Kulang ang ating panampalataya, kulang ang ating kaligayahan. Ang gusto ng Panginoon matupad sa atin, yung kanyang pangarap sa atin. Pinagpala ka sa lahat ng bagay at malapit ka sa Diyos. Malapakan natin, mga Panginoon. Amen? That is His covenant when His blood was shed on the cross of Calvary. Yan po yung kanyang kasunduan sa atin nung nabuhos ang kanyang dugo. He wants the Christians to prosper, to be in health, as our soul prosper. Habang pinagpapala ang ating kaluluwa, pinagpapala ang ating katawan, pinagpapala ang ating mga pangailangan. Yan po ang kasunduan na gusto ng Diyos mangyari sa atin. Mangyayari lamang yan if we have a perfect heart. Wala ka mabasa sa Biblia na mga hari sa lumang tipan na mayroong dalisay na puso na hindi nagtagumpay. Lahat sila nagtagumpay sa gera, pinagpala ang kaharian, lahat pinagpala sa lahat ng bagay. Kasi ang Diyos nga ang may-ari na lahat ng bagay. Ang kanyang hinihiling lamang, dalisay ang puso mo, willing to follow no matter what. Kahit ano mangyari, handa ka sa manod. Yan ang hinahanap ng ating malapay noon. Palapakan natin malapay noon. Amen. David has a perfect heart. Psalm chapter 57 verse 7. Awit 57, talatang 7. Ang aking puso ay matatag, O Diyos. Ang aking puso ay matatag. Ako'y aawit, oo, ako'y aawit ng mga pagpupuri. Sa English, my heart is fixed. O God, my heart is fixed. I will sing and give praise. Sa Tagalog, matatag ang pagkasalin. Sa English kasi, my heart is fixed. Pag sinabing fixed, nakafocus talaga. Single-hearted si David. Pinagpala ba si David, nila mahal? Pinagpala ba? Hindi basta-basta pagpapala. Naging hari ng Israel. He has a lot of silver and gold. At siya ay malapit sa Diyos. Kinakausap ng Diyos. Nakuha niya yung threefold blessing because he has a perfect heart. Sabi niya, my heart is fixed. Nakapokus ang aking puso sa iyo. Isa lang. Diba? Ang sabi doon sa Manasulatan, David was a man after God's own heart. Si David ay isang tao ayon sa puso ng Diyos. Ayon sa puso ng Diyos. Si David kasi walang pakialam. Diyos lamang ang kanyang iniisip. Paano na masunod araw-araw ang kalooban ng mga Panginoon. Kaya he is called the man. He is a man after God's own heart. Integrity. He is a man of integrity. Sabi ng Masulatan. Tapat na puso. Integrity. He has a heart of integrity. Yung integrity kasi,
Galing sa mathematical na term yan, integrity. Galing sa salitang integer, sa mathematics, di ba? Integer. Yung mga magagaling sa math dyan. Yung po yung galing sa Biblia. David, sabi niya, si David ay may pusong, may integridad. He has a heart of integrity. Integrity, galing po niya sa salitang integer sa mathematics. Di ba? Yung number ng integer, yung mga whole numbers, number 1, 2, 3, 4, 5, ang tawag po diyan, integer. Buong numero. Yung fraction naman, 1/4, 1/2. Hindi buo, 1/8. Yan yung mga fraction numbers. Yung integrity, galing sa integer. Buo, whole numbers. Si David ay may integrity. Buo ang kanyang kalooban, buo ang kanyang puso sa ating malapilong. Palakpakan natin malapilong. Dapat ganyan din tayo. Dapat buo rin ang ating puso, minamahal. Pag ang ating puso buo, ang ating prayer, pinapakinggan agad ng ating malapilong. Amen? Pinapakinggan. Mabilis pinapakinggan. Matthew 16:24, kindly read. Mateo 16:24. Na magkagayon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man tao ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen. Kung na magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang taong ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. 25. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan ito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Yung mga may pusong dalisay, yun lamang ang handang mawalan parang alang sa malapilon. Ngunit, yung mga katulad niya na may puso na handang mawalan, hindi po nawawalan yan. Dahil yun po ang hinahanap ng Diyos para kanyang pagpalain ng lubusan. Palapakan natin malapilon. Amen? Kaya, baliktad sa Biblia, baliktad ang panuntunan sa banal na kasulatan. Sa sanlibutan, kailangan matalino ka. Lalo na sa mundo ng mga pamaraan, kailangan. Pasensya sa salita, kailangan magulang ka para yumaman ka. Sa mundo yan. Di ba? Di ba? Yung iba, kahit anong gawin, lahat na illegal gagawin para lang magkamal ng limpak-limpak na kayamanan. Ganyan sa mundo. Yan ang mga sistem ng mundo. Pero sa banal na kasulatan, yung handang mawalan, yun po ang nagkakamal ng saganang biyaya galing sa ating malapit. Baliktad. Pero may process lahat yan. Dumadaan sa proseso yan. Kaya nga, sobrang tiyaga ang kailangan natin. Sobrang pagsisikap, sobrang tiyaga. Araw-araw, sinusuko natin ang ating banal na kalooban sa malapilon. Pag ganyan tayo, hindi tayo nababago, ready ka na for the rapture, pinagpapala ka pa dito sa lupa. Puri ng malapilon. Amen? Kita nga sa buhay nating mahal na pastor, bilahid Mama Dear. Di ba? Kita sa kanilang family. Kasi yun ang upbringing. Yun ang tinuro sa pamilya. Tinuro din sa amin. Kung gusto mo makuha ang covenant ng Diyos. Kasi ang malapilon, may covenant yan. May kasunduan yan. Once na your life is in line with the covenant of God, nasa iyo na lahat. Mapupunta sa iyo lahat ang pagpapala malapilon. Kahit hindi mo hingin, kahit hindi mo hanapin, just inline your life to the will of God. Yung kanyang covenant, mangyayari sa buhay natin. Diba? So praise the Lord. Amen? Kaya nga, sabi ng binasa natin, sapagkat ang sino mang mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Yung nag-alala ka, gusto miligtas ang buhay mo, di ba?
Lahat gagawin mo. Pero sinantabi natin ang mahal na Panginoon, makakaproblema tayo. Magkakaproblema tayo. Pero yung handang mawalan ng kayang buhay dahil sa akin, ay makakasumpong. Lalong magkakaroon ng buhay. Plus buhay na wala hanggan. Amen? Sabi nga nung isang tao, kasi marami silang question, bakit daw maraming bansa mauunlad? Bakit maraming mga mayayaman na bansa? Bakit daw ang Pilipinas ay mahirap na bansa? Pero alam po ninyo, Philippines is not a poor country. Naniwala ba kayo? Philippines is not a poor country. Hindi po mahirap ang Pilipinas. Palapakan natin, malapay. Hindi po mahirap. Ito lang ang problem. This is the problem. Kaya sinasabi ng iba, Philippines is a poor country. Pero in reality, that's not true. Ito ang katotohanan. The wealth of the Philippines is poorly managed. Yan po ang katotohanan. Mayaman ang Pilipinas, ngunit poorly managed ang resources. Iba sinisisi kung kani-kanino, corruption daw. Pwede naman din. Kita naman. Di ba? Sa bansa, di ba? Kita naman. Hindi natin masisisi nga eh. Kasi nga, yung mga nandoon, hindi naman nila alam ang salita ng Diyos. They want to acquire more and more. Kaya, naghihirap tuloy ang isang bansa. Pero kung ang nandyan, talagang grabe ang pag-ibig sa Diyos. Gusto sumunod sa kanyang kalooban, prosperity will prevail in any country in the world. Malapagan natin, malapagan natin, amen? Kaya panalangin natin. Kaya nga, sabi nga Biblia ay, pray for them who are in authority. Ipanalangin daw mga nasa otoridad sa bansa, yung mga na-leader. Ipanalangin daw natin. Hindi na kailangan mag-aklas, gumawa ng rebellion. Hindi na. Ipanalangin na lang natin. Kasi sa Diyos, wala yung imposible. There's nothing impossible in prayer. Malapagan natin, malapay na ulit. Pero gusto malapay na mahal sa inyo lahat na nandito. So the Christians, lahat kayo na nandito. God wants you to prosper. Yan talagang katotohanan. Patunay na gusto niya yan. He shed His blood on the cross of Calvary. Ang kanyang dugo na buhos doon, yan ang patunay na siya'y nakipagkasundo sa tao to redeem us from the curse of the law para tayo'y tubusin sa sumpa ng katusan kanyang dugo na buhos. Yan ang patunay. Ang kailangan mo lang gawin, bigyan mo ako malapit ng dalisay na puso. Pag sumikapan mo, unawain ang salita ng Diyos. Yan lang naman. That is the bottom line of everything in the life of a Christian. Yan ang summary kung titingnan mo. You want prosperity, lahat. Kahit di mo na nga isipin yan eh. If you have a perfect heart, that is, yun ang pinaka-common denominator na nangyari sa mga tao sa Balang Sulatan. Yun na. Mayroon silang dalisay na puso. And everything was added to them. Lahat, dinagdag ng Diyos. Hindi na sila lang hingi, dinagdag. Dahil nga ang Diyos, He is the owner of everything. Hallelujah! Praise the Lord! Yung nga lang, ayaw natin magpasa ng cross. We have to carry the cross. We have to carry our crosses. Kailangan natin pasanin ang cross natin.
Yan, kung dalang binasan kanina. If any man come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ayaw natin ng cross. Ayaw natin ng sakripisyo. Ayaw natin ng paghihirap. Ayaw natin ng mga negatives. Pero hindi natin alam, yan ang susi! Palakpakan natin, yan ang susi! Para magandalisay ang ating puso sa malapit. The sufferings are stepping stones to victory. Yun nga lang, kasi ayaw natin. Umiiwas tayo sa katitisuran. Umiiwas tayo na tayo magtitiis. Ayaw natin. Pero hindi natin alam, yan ang susi. Pag sinuong mo yan, at gusto mo maglingkod, gusto mo sundin, kasi pag sinunod natin malapinon, marami kang titiisin. The Satan will attack you on every side. Sisirain ka ni Satanas. Ayaw niya na matupad ang pangako ng Diyos sa'yo. Pero kung lumalaban ka, hindi ka maorong, ikaw ay magtatagumpay. Palakpakan natin, malapay noon. Amen? Ang malapilong, grabe nga sakripisyo para sa atin, minamahal. Hindi basta-basta. Siya'y pinatay talaga. Pero tiniis niya yun, alang-alang sa atin. Kaya bilang malak ng Diyos, our duty is to follow His example. Kung siya'y nagtiis, tayo rin magtitiis para yung kasunduan niya sa atin maging totoo, mag-materialize sa buhay sa atin. It is the joy of God in heaven that His children are blessed. Kagalakan ng Ama sa langit na ang kaya mga anak pinagpapala. Sino kayo mga anak? Tayo. Tayo naniwala sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Alam nyo ba sino tayo? We are just human. We are weak. Yan ang katotohanan. We are weak. Mahina tayo. Yan ang totoo. Minamahal. Kaya sabi naman sa Biblia, humble yourself before the eyes of God, and He shall lift you up. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos at itataas niya kayo. Amen? Akala natin yung humble yung mga pinapakita natin yung mga ating kilos na we are so humble para tayo mga basang siso. Wala naman sama doon. Pero that is not true humility. Ang true humility sa Biblia, yung sinasabi mo, malapit noon, I am nothing. I am weak, but you are my strength. Yan ang tunay na humility sa bansulatan. Lagi mong sinasabi, malapit noon, wala talaga akong magagawa. I am nothing. I need your help. I need you every day. I-acknowledge natin, Lord, I am weak. Wala talaga ako. Ako'y tao lamang. Pag nakita ng Diyos, yan po yung humility sa Biblia, para malalahati malapinon, dyan sa magiging malakas sa iyo. Pag nakita malapinon na, we are so humble in His sight. Ibig sabihin, wala tayong kakayahan. Ina-acknowledge natin ang malapinon, ako'y wala talaga. Yan ang gusto malapinon para siya'y bababa sa iyo at ipaprosper ka ang iyong buhay. Amen? Ano sabi ni Pablo, huling talata, 12, nandyan yun. 2 Corinthians 12:12. I take pleasure in infirmities. I take pleasure in reproaches. I take pleasure in sickness. I take pleasure in pain. I take pleasure in weaknesses. Because when I'm weak, I am become strong. Huling talata, 2 Corinthians 12:12. Yan po ang tinatawag na humility sa banal na kasulatan. Sinasabi rin po ng mga pastoral sa atin ng araw. Sana na napakinggan sa pangangaral natin na pastoral araw. Ang tunay na pakumbaba sa malapinon, yung lagi ka nagsusumamo, yan pala ang true humility sa Bible. Akala natin yung taong humility, yung parang basang sisaw, yung damit niya luma, may sasakyan, karag-karag, ay, meron kasi mga tao sa ibang bansa. Gusto ko ipakita na ako'y humble. Ang sasakyan ko ay karag-karag,
aking sapatos, butas-butas, kaya para sabihin ng mga tao, ako'y humble. Pero that is not true humility. Ang true humility sa Biblia, you're always kneeling and approaching the Lord, acknowledging that you are nothing. Malapakan natin, malapakan naman! Ito sinabi ni Pablo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan. Si Pablo, maraming kahinaan si Pablo. Nagagalak ako sa kahinaan, sabi ni Pablo. Apostol na yun, pero sabi niya, I am so weak, Lord. Kasi yan ang gusto ng Diyos. We acknowledge that we are human. Pero, pag inangkin mo na wala ka talaga, you're human, diyan ka palalakasin. Kasi nakita mo na hindi magmamataas ito. Ito ang kailangan ko para makita ang aking kalalatian. Malagpakan natin, malapinan. Amen! Kaya nga ako'y nagagalak sa nga kahinaan. Si Pablo lang sulat yan. Apostol. Sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan. Si Pablo naghihirap. Marami siyang dinaanan na kahirapan. Nangailangan siya. Sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis, marami siyang kalungkutan. Dahil kay Kristo, sabi niya, ako'y nagagalak sa kahinaan, sa pagkaapi, sa mga pangailangan, sa mga pagkausig, sa paghinagpis. Dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Malapahan natin, malapahan. Hallelujah! Because when I'm weak, I'm strong. Because Jesus is our strength. Jesus is your God. There is Jesus is your power. Just acknowledge that you're nothing. Just be humble before the presence of God, and God will be with you. Pag sumasayo ang Diyos, ikaw na ang pinakamalakas, ikaw na ang pinagpala, ikaw na ang conqueror. Hallelujah! Praise the Lord. Yan po ang sekreto sa banal na sulatan. Let us humble before the eyes of God. In your prayer, in your meditation, speak to the Lord. Lord, I'm nothing. Hindi ako matalino. Kulang ako. Kulang sa lahat ng bagay. I'm weak. Then, Lord, kailangan kita. Kabagan mo ako. Diyan matutuwa ang ating. Hindi ikaw ay palalakasin ng ating malapilon. Di ba? Dalawang nanalangin sa banal na sulatan. Hindi natin basahin. Isang Pariseo at isang publikano. Sabi ng Pariseo, hindi ako katulad malapilon. Hindi ko katulad nitong publikano. Ito ginagawa ko, matapat ako, nag-ayuna ako, lahat ginagawa ko. Ha? Sabi ng publikano, hindi makatingin sa langit, Lord, kinakalabang ang puso. Ako'y wala ako. Ako'y makasalanan. Have mercy on me. Kabagan mo ako. Ano sa Biblia? Yung publikano, yun ang naging ganap sa harapan ng Diyos. Yung Pariseo, itinakwel. Bakit? Ang gusto ng Diyos, mapagpakumbaba tayo. We acknowledge that we are nothing. Hallelujah! Praise the Lord! Wala akong magagawa, malapino. I am here because you died for me. I am here because your spirit become my strength. Ang iyong spirito, yan lamang ang aking tagumpay. Ako'y wala. I am so nothing. Pag ganyan tayo, yan ang magsisimula sa iyo ang tagumpay at pagpapala ng ating malapit. Because dearest Jesus Christ died for the weakness of man. Kaya siya namatay, dahil tayo, alam niya na mahina tayo. Ang ating gagawin lamang, just be humble. Lord, I am nothing. I accept your mercy. Tinatanggap ko yung habag. Pag ganyan tayo, diyan ka, bibigyan ng totoong tagumpay ng ating malapit. Habang tayo maawit, purihin natin malapit. Let us remember the humility of Lord Jesus Christ when He died on the cross. Pinakita, grabe kaya humility. Siya yung may-ari ng langit at lupa. He created the heavens and the earth, and yet, He became poor. He became a servant just for us. What a humility He has shown for every one of us. Ganong humility. Kaya sa Biblia, therefore, God has given Him above every name because He humbled Himself even to death. Nagpakumbaba siya hanggang kamatayan. Kaya siya binigyan ng lahat ng pangalan. Pangalan ng lahat ng tao, lahat ng tululuhod. Ang lahat ng pagpapala napunta sa Kanya because He humbled Himself.
The secret of victory and prosperity is humility. We acknowledge, Lord, ako'y wala. Kahit mamaya sa pag-pray natin, Lord, ako'y wala talaga. I'm weak, I am nothing. Ngunit kahabagan mo ako. Pag ganyan tayo, the power of God will be poured out upon us. Habang hinanda natin ating mga puso, na mahal, awitin natin ito. Langit ay kayang kusang nilisan, ang inalay. As we prepare our hearts to partake the Holy Supper, let's sing the song. Habang tayo nagsisisi, minamahal, puli lang natin. Kanyang kusang nilisan, sa krus tinagpa kamatayan at sa iyo nang makamtan mo kaligtasan. Inaray ng ating Diyos sa buhay. Inaray ng ating Diyos sa Jesus, we worship you, Lord. Ang langit ay kanyang kusang nilisan, sa krus tinagapang kamatayan at sa iyo Yes, Lord, yes, Lord. nang makamtan mo ang kaligtasan. Siyama ko. Di na kailangan ng handog mo yaman. Hallelujah. Mga minamahal, habang umaawit po tayo, ihanda na po natin ating mga sarili sa pagsalo po sa banal na hapunan ng ating mahal na Panginoon. Kulay-gulayin natin, mga minamahal, ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah! 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 Sa ating Diyos sa buhay. Iyalan sa
Bago po tayo dumako sa isang napakabanal, sagradong kalooban ng ating mahal Panginoon, pag-partake po ng Holy Supper, ating pong patanggapin ang ating mga pinagpalang bisita. Sa lahat po ng bisita namin sa araw na ito, mga baguhan po, ngayon lang nakadalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, pinagpala po kayo ng ating mahal na Panginoon. Alam po namin na kayo may mga pasan-pasan na mga problema, mga pagsubok, mga karamdaman, at nasa tamang lugar po kayo. Dahil dito po sa tunay na banal na gawain ng mahal na Panginoon, lahat ng solusyon sa problema ng mundo, narito ang kasagutan. Dahil narito po ang mahal na Panginoong Jesus. Kaya pinagpala po kayo para sa aming mga minamahal na mga bisita. Napakinggan nyo kanina ang mga buhay na patotoo na ang Diyos dito ay buhay, kumikilos, nagbabago ng buhay, nagpapagaling ng mga karamdaman, lumulutas ng mga problema. Ang Diyos dito, napakabait, napakabuti, handang magpatawad sa ating mga kasalanan. Kaya meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-unang pananampalataya. Kailangan manampalataya tayo sa gospel o yung tinatawag na mabuting balita na ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, nagkatawang tao, ipinako sa krus, namatay at muling nabuhay para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ang pangalan, Jesucristo. Dapat yan po ang ating unang paniniwalaan, sasampalatayanan. Wala lang ibang Diyos, liban kay Jesus. Siya lamang po nag-iisa, wala lang iba. Pangalawa, pagsisisi. Kailangan po natin magsisi sa ating mga nagawang kasalanan. Yung pagsisisi po na hinahanap ng ating malabang, hindi yung ordinary pagsisisi na tayo hingi ng tawad ngayon at bukas, babalik tayo sa ating makasalanang buhay. Ang hinahanap po ng Diyos, yung makadiyos na pagsisisi. Yung totaling pagtalikod po sa ating mga makasalanang buhay. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Yung tubig magsisimbolong banal na dugo ng ating mahal na Panginoon, ilulubog ang ating buong pagkatao. At pag-ahon natin tayo, bagong nilalang na lahat ng ating mga kasalanan na patawad na ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pang-apat po, yung tinatawag na kaloob ng banal na Santong Espiritu. Yan po hindi namin kayang ibigay sa inyo. Subalit kapag nakita ng mahal na Panginoon kayo nagpatuloy, sincero, naglingkod sa ating mahal na Panginoon, yan po ipagkakaloob sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga oras pong ito, itaas niyo po ang inyong mga kamay at formal niyo po tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isasagawa po natin yung una at pangalawang reglamento ng kaligtasan. Inyo pong ulitin ang aking maiksing panalangin sasabihin. Sabihin niyo po, mahal na Panginoon, maraming salamat po sa iyong banal na salita, aking napakinggan. Mahal na Panginoon, maraming salamat. At ako ay naabot ng iyong dakilang pag-ibig. Isang taong makasalanan, marumi, basahan lang sa iyong harapan. Subalit narito sa mga oras na ito, hanggang tumanggap na maging anak mo. Kaya narito ako, mahal na Panginoon, humihingi ng tawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito, patawarin mo po ako. Tinatanggap po kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso at isip na marumi sa kasalanan. Iligtas mo ako sa apoy ng impyerno, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, aking dalangin, sabihin niyo po, Amen. Pakibabang niyo mga kamay at kami po ang manalangin para sa inyo. Dakilang mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unang panalangin, pagluhod po ng aming mahal na Pastor, Wildy Estrada Almeida. Kaabagan mo po mga kaluluwan tumanggap sa iyong balapaanan, mahal na Panginoon. Nawa maganap ang 4 na reglamento ng kaligtasan sa kanilang buhay, O Diyos. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. 10 na kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Aming dalangin. Amen. Sa mga baguhan po, mga bisita, kung kayo po'y desidido na magpapabautismo sa tubig mamaya, maaari na po kayong sumalo sa ating Holy Supper. Subalit kung hindi pa po kayo desidido, hindi pa po kayo maaaring sumalo sa banal na hapunan. Pero I encourage you po na magpabautismo po kayo bago umuwi dahil para lubusan kayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Makabalik po kayo sa inyong mga upuan. Praise God. Mga minamahal, aawit tayo sa awitin ng pagsisisi para sa paghahanda, mga minamahal ng ating pagpartake po ng banal na hapunan. Tayo umawit sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Awitin natin yung awiting
Jesus, kailangan kita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, kailangan kita. Wala tayong ibang kailangan. Ang ating mahal na Panginoon lamang. Siyang nakakabatid ang ating mga puso, mga minamahal. Sa lumipas na isang buwan, nakita ng Diyos ang ating mga lakad. Napakinggan ng Diyos ang ating mga nasambit, mga minamahal. Nabasa ng Diyos ang laman ng ating mga puso, mga minamahal. Kaya wala tayong ibang kailangan ngayon kundi ang kapatawaran ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Misa na pa, mga minamahal. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko. Tayo tao lang, mga minamahal. Minsan nadarapa, nagkukulang, nagkakasala, mga minamahal. Kaya kailangan natin ang kahabagan ng Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah. Patawad at ako ay nilisin. Oh, Jesus, alam mo, gawin ko kami karapat-dapat, malamang Lord. Hallelujah. 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 Alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Minsan na pa. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang kahabagan mo, O Diyos. Kailangan ko po ang kapatawaran mo, mahal na Panginoon. Kailangan ko ang mag-ibig mo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Oh Diyos, at ako ay linisin. Oh Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo, Diyos. Linisin mo ang puso ko, O Diyos. At ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos. At ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos. At ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo, linisin mo, gamitin mo. Yes, O God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Linisin mo ang puso ko, O Diyos. At ako'y maglilingkod sa'yo. At ako'y maglilingkod sa'yo. At ako'y maglilingkod sa'yo. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Nagkila mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Sa matamis at makaparing pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, sunod na namin lapit, Pastor. Marapatin mo, Diyos, na maging karapat-dapat kami sa iyong banal na harapan sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, pagsalo sa banal na hapunan. Patawarin mo kami sa lahat ng magkukunang pagkakasal. Ito lumipas na isang buwan, mahal na Panginoon. Kahabagan mo kami. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ang sabi po ng Biblia, unang Korinto 11, pababa ang basa. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus, nang gabing siya pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Hawakan po natin ng tinapay, mga minamahal. Simbolo ng napakabanal na katawan ng ating mahal na Panginoon na nadurog. Hallelujah, nasira para tayo mabuo, mga minamahal. Hallelujah. At nang siya makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Dahil sa atin, mga minamahal, nagkalutag, lasay-lasay ang katawan ng ating mahal na Panginoon. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Kanin po natin ang tinapay, mga minamahal. At gayon din naman, hinawakan ang saro. Pagkatapos na makahaba na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alala sa akin. Hawakan natin ang saro. Simbolo ng napakabanal, napakadalisay na dugo ng Diyos, umagos doon sa krus para malinis ang ating karumihan, mga minamahal. Hallelujah. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Inumin natin ang saro, mga minamahal. Hallelujah.
ligtasan. Sa Lord, God siya mahal. Tayo panalangin sa inyong mga pangailangan. Buhay ang ating malapit ni Jesus sa magitan kaya mga latay. Tayo pinagaling. Tinubos na tayo sa sumpa sa magitan kayang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Wala ka na sa sumpa. Lahat ng pagpapala pwede mapunta sa iyo. Yun nga lang, kailangan mo sumampalataya at you work it out. Gawin mo lahat ng pagsusumamo para mapunta sa iyo. Ganyan sabi naman sa lungatan. Hayal sa ng dalahin mga pastor, lahat na may sakit, minamahal. Ilagay yung mga kamay sa ulo. At sa kamay, doon sa parte ng katawan may karamdaman. Ngayon mismo, kaya kayo pagaling. Gagaling kayo ngayon mismo. Dahil walang limit ang kayang kapangyarihan. Mga dumaraan na mga kahirapan sa buhay, ang kahirapan, sumpa po yan, minamahal. Kailangan maintindihan natin ang salita ng Diyos na tayo'y tinubos na sa sumpa ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa mga mga latay kayo pinagaling, tinubos mo sa sumpa ng kahirapan at karamdaman. Hallelujah. Panginoon, pagaling mo lahat ang kapatiran sa hapong ito, mga baguhan, ang mga datihan, mga webcast viewers. Hallelujah. Have mercy upon you through the prosperous man of God and our pastor. Heal the sicknesses, diseases, oh Lord. So the problems, bless them, oh God, in the name of Jesus. Pagaling mo sila sa kanilang karamdaman, pagpalain mo sila sa material, physical, financial, higit sa spiritual. At aming sinasawahi, I command, sinasaway lahat kayo ng kaaway. Demonyo ng karamdaman, kahirapan, cancer, leukemia, stroke, diabetes, command you in Jesus' name. Get out, right now, for the children of God, in Jesus' name. Be healed right now, in the name of Jesus. Be blessed, right now, in the name of Jesus. 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 Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat na niniwala na kayo pinagaling, pinagpala. Itaas ang kamay. Lahat na niniwala. Tinanggap nyo na sa araw na ito. So bigay tayo na malakas na 2 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, minamahal. Makabalik po na tayo sa ating mga puan. Mamaya, bago sa announcement, mayroon po tayong church anniversary sa Kaingin, San Rafael, Bulacan sa darating na Sabado. Anong oras? Oo nga. Anong oras yung 3 o'clock? 3 o'clock po ang ating church anniversary sa dako ng parang semi-crusade na rin sa dako ng Barangay Kaingin, San Rafael, Bulacan, na mahal. Kaya mga choir members, bigyan po niyo ng time, makasama kayo. May practice mamaya, right after nating closing prayer. Mga finance choir, iba pang mga mimers, na mahal, may practice po kayo. Discount para sa barangay, church anniversary and semi-crusade sa dako ng Barangay Kaingin, San Rafael, Bulacan. At ako'y naniniwala, maraming gagaling doon. Magpapakitang himala ang ating malapit ni Jesus. Amen? At bago po ang iba pang announcement, mayroon po muna tayong special offering. Minamahal, pwede natin malapit para po sa ating lote na bibilhin. Minamahal, pwede natin malapit noon. Huwag po tayo manghimagod sa paggawa ng mabuti. Minamahal, tayo rin po makikinabang habang tayo po ay tumutulong para sa gawain ng ating malapit noon. Hindi, tinutulungan po natin ang ating sarili. As we give always to the work of God, siya po ang laging nagpapala sa atin. Purihin natin mga Pinoon. Kaya para sa ating bibili na lote, minamahal, magkalupo tayo. Beloved Brother Ryan Ganteros, sa ating special offering. Naman, nandiyan po yung mga
offering cloth, pinamahal, magkaloob po kayo. Then, yung iba may mga pledges na, pinamahal, hintayin lang po ninyo. Yung inyong mga pinangako ay magmamaterialize po yon. Dahil kayo po inanampalataya. Amen? Purihin natin malapino. Amen. God bless po. At pinapinuling preacher. Hallelujah. Mapagpala naming Ama Diyos na mapayang sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon. Minsan na po, O Diyos, narito kami sa pagbibigay ng aming special offering. Dalayan ko po, mahal na Panginoon, na patuloy yung basbasan at pagpalain ang bawat kamay na magkaloob, mahal na Panginoon, sa sunat dalangin naming minamahal, ginagalab ang Inisa Estrada Almeida sa matamis at makaparihang pangalan sa pangalan mo lamang pinakamamahal pa Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Aking Ama, God bless you. Minamahal, pagpalain kayo ng lubusan ng ating malapin Jesus. Puri natin malapin noon. Hallelujah. God bless you so much. Tuloy-tuloy pa ating panambahan dito tuwing linggo, alas 9:30 ng umaga, alauna ng hapon tuwing Miyerkules, alas 9 ng gabi, tuwing Biyernes, overnight prayer natin. May gawain tayo sa every Tuesday sa dako ng Candaba, Pampanga. Then, sa Saturday, wala pa tayong Webes kasi Webes po yung gawain natin sa San Rafael, sa Kaingin. Gagawin po natin Sabado ang Kaingin First Church Anniversary sa Patio Event Place, San Rafael, Bulacan. May 31, Saturday. Pinagpala po tayo, air condition po yung lugar doon. Minamahal, kayo po alala, hindi po mainit doon. Minamahal, hindi po mainit sa ating First Church Anniversary sa Barangay Kaingin, San Rafael, Bulacan, Patio Event Place, Sabado, May 31, 3
to 8 p.m. Choir members, please, kasama kayo. Yung mga finest choir members, pumunta po kayo. Kailangan kayo ng mahal na Panginoon sa Sabado. Kaya may practice kayo ngayon, katapos ng ating closing prayer. Puri natin, mahal na Panginoon na mahal. Yung mabisi po tayo sa gawain, mahal na Panginoon, akala natin napaka-normal ang nangyayari. Pero minamahal, napakahigpit na po na marami nagbabanta na talagang magkakagulo na. Ayun naman sa Biblia nakasulat yan. Minamahal, lahat ng mga tanda na ang malapit ng babalik na, nandyan na lahat. Kaya mabisi tayo sa gawain para ready tayo palagi ano mangyari sa mundo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Puri ang malapit noon, minamahal. Tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved preacher, beloved Brother Ray Santos, tumayo na po tayo na mahal sa ating closing prayer. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Odin preacher. Tayo po lahat ay tumayo. Pasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. O magpala po namin Ama Diyos, ang mabanal sa matamis sa pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Panalangin pagluhod ng aming beloved noble pastor, Panginoon. Nato kami nagpupulit, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa matagumpay, gawain sa lugar nito, mahal na Panginoon. Mula sa mga papuring awitin, mahal na Panginoon, namin pinagkalabisi, mahal na Panginoon. Maging sa mga nagbuhay na patotoo namin na pakinggan, mahal na Panginoon, sa mga nagbigay ng katapatan, ng isang pagbahagit mga handog, mahal na Panginoon. Sa pag-aawit ng beloved choir, mahal na Panginoon. Sa pagkilis mo sa aming kalagitnaan, tunay napakabuti mo, mahal na Panginoon, sa amin, mahal na Panginoon. Altigit po namin minapasalamatan, mahal na Panginoon. Ang iyong banal na salita, hindi na pinagpalang mga ngaral sa araw nito, mahal na Panginoon. Sa oras po ito, mahal na Panginoon, dalahin po namin, mahal na Panginoon, kung paano kami pinarating sa lugar nito, ligtas, payapa, nataglay ang pag-iingat mo, mahal na Panginoon, sa aming pag-uwi, mahal na Panginoon, lalo po sa mga may sasakyan, mahal na Panginoon. Pakaingatan mo ang bawat isa, mahal na Panginoon, lalo po, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa mga ilos po namin, beloved Noah, Minister, Willie James Almeida, mahal na Panginoon, hallelujah, pakaingatan mo sila, mahal na Panginoon. Ito ang kasamang panalangin po namin sa makapalang pangalan, Jesus. Amen, praise the Lord. God bless you, minamahal. We love you so much. Others, Jesus loves you more.